May isang napakayamang lalaki. Kaya niyang bayaran ng kahit anong halaga. Pero isang araw, dinukot ang nag-iisa niyang anak. At sa halip na gawin ang inaasahan, ginawa niya ang bagay na hindi kayang gawin ng karamihan sa mga ama. Hindi siya nagbayad ng ransom. Sa halip, naglabas siya ng napakaraming pera at nag-anunsyo siya sa telebisyon. Hindi ko kayo babayaran. Lalagyan ko ng presyo ang mga ulo ninyo. Sumunod ang matinding kaguluhan, mga putok ng baril, takot, at kagitingan ng isang ama. Balikan natin ang crime thriller movie na Ransom. Isang kwento ng pag-ibig, pagtataksil at matinding laban ng isip at tapang ng isang ama. Nagtungo sina Tom Mullen, ang kanyang asawa na si Kate, at ang kanilang batang anak na si Sean sa isang science fair sa Central Park. Si Kate ay isa sa mga hurado, kaya abala siya sa pagtingin sa iba't ibang proyekto ng mga kalahok. Sa paligid, maraming taong nag-iikot at nagsasaya. Samantala, magkasama sina Tom at Sean. Tinulungan ni Tom ang anak niya na paliparin ang science project nito. Habang abala si Tom sa pakikipag-usap sa iba, napansin ni Kate si Sean na naglalaro sa gilid. Pero ang hindi nila alam, may mga matang matagal nang nakamasid sa bata. Muling tumingin si Kate kay Sean, ngunit wala na siya. Napansin din ito ni Tom. Sa una, inakala nilang simpleng nawawala lang siya sa gitna ng malaking pagtitipon hanggang sa sumabog ang laruan ni Sean at ito'y nabasag. At doon nagsimulang magbago ang lahat. Hindi nagtagal, nakatanggap ang pamilya Mullen ng isang nakakakilabot na video. Mula ito sa mga dumukot kay Sean. Sa video, makikita si Sean, nakapiring at nakakadena sa isang kama. Maya-maya, may nagsalita. Binago ang kanyang boses para hindi siya makilala. Malinaw ang kanyang utos. Magbayad ng $2 milyong bilang ransom, kapalit ng kalayaan ni Sean, at may kasama itong babala. Kapag nagsumbong sila sa pulis o nagsalita sa media, papatayin nila ang bata. Para kina Tom at Kate, isang matinding bangungot ang lahat. Pero kahit malinaw ang banta, alam nilang hindi nila kayang harapin ito ng mag-isa. Kaya gumawa sila ng isang mapanganib na desisyon. Humingi sila ng tulong sa FBI. Upang hindi mahalata ng mga kidnappers, dumating ang mga FBI agents sa penthouse nila. Nagkunwari silang mga karpintero na magsasagawa ng renovation. Pero sa likod ng kanilang uniforme at mga kagamitan, isa pala itong lihim na operasyon. Pinamumunuan ito ng veteranong FBI agent na si Lonnie Hawkins. Agad niyang kinausap sina Tom at Kate. Tinanong niya, handa ba silang makipagnegosasyon o ibibigay na agad ang pera? Pero bago pa siya makakuha ng sagot, nakahanda na ang 2 malalaking maleta puno ng pera. Handa nang gawin ng mag-asawa ang lahat para maibalik si Sean ng buhay. Ngayon, hinihintay na lamang nila ang susunod na utos ng mga kidnappers. Isang tawag na maaaring magligtas sa kanilang anak o tuluyang maglagay sa kanya sa mas malaking panganib. Pero may isang mahalagang sikreto na ibinahagi si Tom kay Agent Lonnie Hawkins. May pinaghihinalaan siya. Ayon kay Tom, may isang taong maaaring may kinalaman sa pagdukot kay Sean. Ito ay isang dating leader ng union ng mga makinista, isang taong minsan na niyang nakalaban sa negosyo. Inamin ni Tom, maraming taon na ang nakalipas, nagkaroon ng malaking welga sa kanyang airline company. Upang mapatigil iyon, lihim niyang sinuhulan ang presidente ng union. Ngunit nang mabunyag ang lahat, ang leader ang napunta sa kulungan, habang si Tom ay nakaiwas sa kaso. Dahil dito, naisip ni Tom, baka ito'y paghihiganti, at baka ang taong iyon ang nasa likod ng pagdukot sa kanyang anak. Agad namang kumilos si Agent Hawkins. Nag-ayos siya ng isang espesyal na pagpupulong sa loob ng bilangguan para personal na makausap ni Tom ang dating leader ng union. Ngunit nang magkaharap ang dalawa, mabilis na lumabas ang katotohanan. Wala itong kinalaman sa pagdukot kay Sean. Samantala, sa hindi kalayuan, isang lalaki ang pumunta sa isang tindahan. Pagdating niya roon, may operasyon ng NYPD. May isang magnanakaw na nahuli matapos subukang mang-hold up. Habang kinakausap ni Detective Jimmy Shaker ang suspect, napansin niya ang isang lalaki. Bumibili ito ng videotape at serial. Sandali niya itong tinitigan, parang may kakaibang napansin. May hinala si Jimmy. Tahimik niya itong sinundan, hanggang sa makarating sila sa isang gusali. Dahan-dahang pumasok ang lalaki, parang kabisado niya ang lugar. Sinundan siya ni Jimmy, maingat, tahimik. Habang naglalakad sa pasilyo, may nadaanan silang isang silid na nakasara. At sa loob ng silid na iyon, nakakulong si Sean. Diretsong lumapit si Jimmy at biglang tinutukan ng baril ang lalaki. Ikaw, kilala ka sa presintong ito, di ba? Tanong ni Jimmy. Dahan-dahang tumango ang lalaki. May isang batang dinukot kahapon, patuloy ni Jimmy. Tapos pumasok ka sa tindahan na puno ng pulis at bumili ka ng pagkain para sa bata? Sandali siyang tumahimik. Napakatanga ng ginawa mo, hindi ba? At doon, lumabas ang nakakagulat na katotohanan. Si Detective Jimmy Shaker mismo, ang utak sa likod ng pagdukot. Samantala, nandun din ang girlfriend niya na si Maris. Siya ang insider ni Jimmy. Nagtatrabaho siya bilang caterer sa bahay ng pamilya Mullen. Bakit ngayon ka lang dumating? Nababaliw na ako dito, sabi ni Maris. Delikado ang batang yan. Siya ang magpapahamak sa atin. Kailangan na nating
nating tapusin ito. Ngunit kalmado lang si Jimmy. Relax ka lang, sagot niya. Kapag dumating ang tamang oras, ako ang bahala sa bata, hindi ikaw. Muling tumawag ang misteryosong kidnapper. Dito magsisimula ang labanan sa pagitan ng isang ama at ng isang kriminal. Sa kabilang linya, si Jimmy Shaker mismo. Mr. Mullen, handa ka na ba? Sinubukan ni Tom na patagalin ang usapan para matrace ng FBI ang tawag. Wala pa ang pera, kailangan ko pa ng oras. Saglit siyang huminga. Gusto kong makausap ang anak ko. Biglang nag-iba ang tono ng boses sa kabila. Huwag mo akong lokohin, sagot ni Jimmy. Sa tingin mo ba tanga ako? Hindi umatras si Tom. Gusto ko lang matapos na ito, matigas niyang sagot. Napangiti si Jimmy habang nagtatanong. Magbabayad ka ba? Oo, mahina ngunit nanginginig na sagot ni Tom. Magaling, sabi ni Jimmy. Kung ganon, wala tayong magiging problema. Sandaling katahimikan, sige, pumunta ka mag-isa sa 96th Street at bigla naputol ang linya. Desperadong kumilos ang FBI. Sinubukan nilang tukuyin ang pinanggalingan ng tawag pero nabigo sila. Dahil dito, may iminungkahi si Agent Hawkins. Magpapadala sila ng isang agent na kamukha ni Tom. Siya ang magdadala ng pera. Pero tumanggi si Tom. Para sa kanya, buhay ng kanyang anak ang nakataya. Hindi niya kayang ipaubaya sa iba ang ganitong desisyon. Kaya nagpumilit siya na siya mismo ang magdadala ng ransom. Bago siya umalis, nilagyan si Tom ng FBI ng isang lihim na recording device. Ngayon, nakahanda na ang lahat. Ang pera, nasa maleta. Ang mga FBI agent nakaabang. At si Tom, papasok sa isang mapanganib na laro kung saan isang maling galaw lang ang maaring magdulot ng kapahamakan sa kanyang anak. Dumating si Tom sa itinakdang lugar. Muli, tumunog ang kanyang telepono. Ang misteryosong boses, ang kidnapper. Inutusan siyang pumunta sa isang kalapit na gym. Wala siyang ibang magawa, kundi sundin ang bawat utos. Dahil buhay ni Sean ang nakataya. Pagdating sa gym, may panibagong utos. Tumalon sa swimming pool. Sa ilalim ng tubig, may nakatagong susi. Sumisid si Tom at hinanap ito. Ngunit nang mababad ang kanyang katawan, nasira ang recording device. Tuluyan nang naputol ang koneksyon sa FBI. Mag-isa na siya. Pag-ahon niya, may panibagong utos na naman. Magpalit ng damit at ilipat ang pera mula sa malalaking maleta patungo sa duffel bag. Pinasakay si Tom sa isang nakaparadang sasakyan patungo sa susunod na lokasyon. Ang hindi niya alam, may isang sasakyan na lihim na sumusunod sa kanya. Si Jimmy Shaker mismo. Habang nagmamaneho, sinubukan ni Tom na kausapin ang kidnapper. Bakit ako? Bakit ako ang pinili mo? Kalmadong sumagot si Jimmy. Dahil magaling kang magbayad kapag may problema ka. Tinutukoy nito ang nakaraan, ang issue tungkol sa leader ng union. Ikaw ang tipo ng taong nagbabayad para makuha ang gusto mo. Ginawa mo na yan noon at gagawin mo ulit ngayon. Uminit ang usapan, punong-puno ng galit at emosyon. Walang gustong magpatalo. Paano ko malalaman na buhay pa ang anak ko? Tanong ni Tom. Sandaling katahimikan. Ibigay mo sa akin ang mga bag, sagot ni Jimmy. At ibibigay ko sa iyo ang address kung nasaan ang anak mo. Biglang huminto si Tom sa isang gasolinahan. Tahimik siyang naghintay at doon may napansin siya. Unti-unting humihina ang signal ng boses sa radyo. Doon niya napatunayan. Sinusundan siya. Mas naging delikado ang sitwasyon. Muling nagsalita ang kidnapper. Pinapunta si Tom sa isang abandonadong quarry. Doon niya dapat dalhin ang pera. Habang papalapit si Tom sa madilim at liblib na lugar, lalo ring bumibigat ang kaba sa dibdib niya. Ito na ang sandali, ang pagkakataon para mabawi ang kanyang anak. Biglang may lumapit na isang lalaki, sakay ng ATV. Diretso niyang hiningi ang pera. Agad nagtanong si Tom, nasaan ang address? Nasaan ang anak ko? Pero tila hindi ito naintindihan ng lalaki. Nabigla si Tom. Biglang tumaas ang tensyon, nagkagulatan, nagkairingan, nagtulakan ng dalawa. Pilit na kinukuha ng lalaki ang pera habang desperado si Tom na makakuha ng sagot. At bigla, umalingaw-ngaw ang tunog ng mga helicopter ng FBI. Nagulat ang lalaki at agad tumakas. Nagsimula ang matinding habulan. Putukan dito, putukan doon. Nagmistulang digmaan ang buong quarry. Mula sa isang helicopter, isang sniper ang pumuwesto, tahimik, maingat, at saka eksaktong tumama ang bala sa leeg ng kidnapper. Tumilapon ang lalaki sa mabatong lupa. Agad tumakbo si Tom papunta sa kanya. Umaasa pa rin na makukuha niya ang address ng kanyang anak. Ngunit huli na ang lahat. Kasama ng buhay ng lalaki, nawala rin ang tanging impormasyon na maaaring magdala kay Tom pabalik kay Sean. Bumalik ang mga kidnappers sa kanilang taguan. Napuno ng galit si Clark Barnes, ang kapatid ng namatay na kidnapper. Para sa kanya, wala nang saysay ang kanilang plano. Kasama si Maris, nagkasundo silang itigil na ang lahat at patayin ang bata para wala nang maiwang saksi. Pero hindi pumayag si Jimmy Shaker. Mahigpit niyang pinagsabihan sina Clark at Maris. Hindi pwedeng masayang ang lahat ng pinaghirapan natin. Matigas ang kanyang tinig at puno ng kontrol. Samantala,
Nagngingit-ngit din sa galit si Tom. Sinisi niya ang FBI sa nangyari. Paano ko na mahahanap si Sean ngayon? Sigaw niya. Pinatay ninyo ang anak ko? Lalong uminit ang sitwasyon nang malaman ni Kate ang lahat. Patay na ba siya? Sigaw ni Kate, halos mawalan ng lakas. Huwag ninyo akong sabihan na may nagkamali lang. Sabihin ninyo sa akin, patay na ba ang anak ko? Kayo ang FBI? Pero wala kayong alam. Umalis kayo. Layas. Lumapit si Tom at mahigpit niyang niyakap si Kate. Sa gitna ng galit at matinding sakit, isang tanong lang ang naiwan sa kanila. Buhay pa ba si Sean? Pinakalma sila ni Agent Hawkins. Ipinaliwanag niya, bagamat patay na ang kidnapper, nakilala nila ang mukha nito. At mula roon, unti-unti nilang nabuo ang katotohanan. Isa lamang itong maliit na grupo ng mga kriminal, mga magnanakaw na matagal nang kilala ng mga otoridad. At ang kapatid ng napatay na lalaki ay si Clark Barnes. Kung mahanap nila si Clark, may pag-asa silang mahanap si Sean. Pero lalo pang lumala ang sitwasyon. Nakarating na sa media ang balita tungkol sa pagdukot. Sa bawat channel, iisa ang pinag-uusapan, ang nawawalang anak ng isang bilyonaryong negosyante. Walang tigil ang balita, walang pahinga ang kaguluhan. Hindi makatulog si Tom. Punong-puno ng tanong ang isip niya. Lumapit siya kay Hawkins. Bakit nila ito ginagawa? Mahina ngunit mabigat niyang tanong. Ibabalik ba talaga nila ang anak ko kapag nagbayad ako? Saglit siyang tumahimik. At ang anak ko, saksi siya sa lahat ng nangyari. Tumingin siya diretso sa kanila. Kahit paano mo tingnan, kung magbabayad tayo, napalunok siya. Malamang hindi na natin makikitang buhay si Sean. Napatigil sina Hawkins at Kate. Nagkatinginan sila. Nabigla at naguluhan sa sinabi ni Tom. Pilit na kinukumbinsi ni Hawkins na ang pagbayad ng ransom ang tanging paraan para mabawi si Sean. Pero iba ang iniisip ni Tom. May napansin siyang kakaiba noong una niyang ibigay ang pera. Malakas ang kutob niya. Papatayin nila si Sean pagkatapos nila itong bayaran. Muling tumawag si Jimmy. Nagbigay siya ng panibagong utos para sa susunod na paghahatid ng pera. Tahimik na nakinig si Tom. Pero habang pinapakinggan ang bawat direksyon, may nagbago sa kanyang isip. Sa unang pagkakataon mula nang mawala si Sean, hindi na siya basta susunod, hindi na siya magpapaikot. May nabuo siyang bagong plano, isang mapanganib na hakbang na kayang baguhin ang lahat. Bago pa makapagsalita si Jimmy, kalmado ngunit matatag na nagsalita si Tom. Buksan mo ang Channel 5 News at panoorin mo ito sa susunod na ilang oras. Pagkatapos sabihin iyon, agad niyang ibinaba ang telepono. Naiwang naguguluhan si Jimmy. Hindi pa niya alam na may paparating na hakbang si Tom. Isang desisyong magbabago sa buong laro. Isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Makalipas ang ilang sandali, lumabas si Tom sa telebisyon. Sa harap niya, nakasalansan ng $2 milyong ang ransom para sa kanyang anak. Tahimik ang lahat at direkta niyang kinausap ang mga kidnappers. Hindi ninyo kailanman mahahawakan kahit $1 mula sa perang ito. Wala akong ransom na ibabayad para sa anak ko. Kahit isang sentimo, wala. Sandaling huminto si Tom habang tumitindi ang tensyon. Sa halip, iaalok ko ang perang ito bilang pabuya sa ulo ninyo. Buhay man o patay, wala akong pakialam. At sa isang iglap, binago ni Tom Mullen ang buong laro. Parang bomba ang kanyang pahayag. Nagulat ang buong bansa, nagulat ang FBI, at lalong nagalit ang mga kidnappers. Nagpatuloy si Tom, may isang paraan lang para mawala ang reward. Ibalik ninyo si Sean, buhay at ligtas. Kapag ginawa ninyo iyon, agad kong babawiin ang alok. Ngunit habang bihag si Sean, mananatili ang reward sa mga ulo ng mga kidnappers. Biglang bumaliktad ang lahat. Mula sa isang desperadong ama na sumusunod sa bawat utos ng mga kidnapper, siya ngayon ang nagbibigay ng utos. Siya na ngayon ang may kontrol. Habang pinapanood ito ng buong bansa, dahan-dahang nagbabago ang sitwasyon. Hindi na lang si Sean ang nasa panganib. Ngayon, pati ang mga kidnappers ay nagsisimula ng matakot dahil sa unang pagkakataon, sila naman ang may presyong nakapatong sa kanilang mga ulo. Unti-unti nang nawawala ng kontrol si Jimmy Shaker sa sarili niyang grupo. Dahil sa $2 milyong na reward, mas lalo lamang natakot at kinabahan ang kanyang mga kasamahan. Para kina Clark at Maris, mas mabuti nang patayin si Sean kaysa manatili siyang buhay na ebidensya laban sa kanila. Habang tumatagal, lalo silang nagiging desperado. At si Jimmy, na dati kalmado at kontrolado ang lahat, unti-unting naiipit sa sarili niyang plano. Kaya gumawa siya ng bagong hakbang. Isang hakbang na tatama sa pinakamahinang bahagi ng pamilya Mullen, ang puso ng isang ina. Lihim niyang pinadalhan ng mensahe si Kate. Pinapunta siya sa isang lumang simbahan. Doon, direkta niya itong hinarap. Tahimik, pero puno ng banta ang kanyang presensya. Iniwan niya kay Kate ang isang piraso ng damit ni Sean. May mga mantsa ng dugo. At pagkatapos, umalis siya. Iniwan si Kate na mag-isa, takot, naguguluhan at halos mawalan ng pag-asa. Nagsimulang magbago ang paniniwala ni Kate. Sa kanyang isip, baka mas ligtas kung ibibigay na lang ang pera. Baka iyon na lamang ang natitirang paraan para mailigtas si Sean. Napansin ito ni Agent Hawkins at lalo pa niyang pinatibay ang ideyang iyon. Ang pagbayad ng ransom, ang pinakamatalinong hakbang, mahinahon niyang paliwanag. At habang lumalalim ang gabi, may bagong problema na unti-unting lumalaki. Hindi na lang ito laban ng pamilya Mullen at ng mga kidnappers. Ngayon, may hidwaan na sa loob mismo ng pamilya. Isang ama na naniniwalang hindi dapat magbayad.
at isang ina na handang gawin ang lahat para mailigtas ang kanyang anak. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, nananatiling bihag si Sean, nasa kamay ng mga taong maaaring mawalan ng pasensya anumang oras. Ngunit para kay Tom, hindi pa rin sapat ang lahat ng pananakot at pagbabanta para baguhin ang kanyang desisyon. Habang ang lahat ay nag-aalala at nagdududa sa kanyang plano, gumawa siya ng isa pang hakbang, mas matapang pa kaysa sa una. Lumabas siya ng kanilang apartment building at diretsong humarap sa napakaraming mamamahayag na naghihintay sa labas. Sa isang iglap, pinalibutan siya ng mga kamera at mikropono. Inaasahan ng lahat na babawiin niya ang kanyang naunang pahayag. Pero kabaligtaran ang kanyang ginawa. Sa harap ng buong bansa, matapang siyang nagsalita, dinodoble ko ang reward. Mula sa 2 milyong dolyar, ginawa niya itong 4 na milyong dolyar. At sa sandaling iyon, lalo niyang pinataas ang sugal. Sa isang larong wala ng atrasan. Ngayon, mas malaki na ang gantimpala para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon na magdadala sa mga kidnappers sa kulungan o sa kamatayan. Parang pagsabog ng bomba ang epekto nito. Lalong uminit ang sitwasyon, mas lumaki ang panganib para sa mga kriminal, at mas lalong nagngit-ngit sa galit si Jimmy Shaker. Hindi nagtagal, muling tumawag ang kidnapper. Ngunit sa pagkakataong ito, may isang bagay na matagal nang hinihintay ni Tom at Kate. Narinig nila ang boses ni Sean. Buhay siya. Ilang salita lang, ngunit sapat iyon para muling mabuhay ang kanilang pag-asa. Muling inutusan ni Jimmy si Tom na bayaran ng ransom. Ayon sa kanya, iyon lang ang paraan para makauwi ng buhay si Sean. Pero hindi umatras si Tom. Matigas ang kanyang paninindigan. Ayaw niyang ibigay ang pera. Ayaw niyang manalo ang mga kidnappers. Mabilis na uminit ang usapan. Nauwi sa sigawan ang kanilang pag-uusap. Parehong ayaw magpatalo. Hindi mo papatayin ang anak ko, matigas na sabi ni Tom. Alam kong hindi ka ganun katanga, pero kapag pinatay mo siya, uubusin ko ang lahat ng pera ko para pabagsakin ka. Walang gustong umatras. Walang gustong magbigay kahit kaunting kalamangan. Parang dalawang mandirigma, nagtatagisan ng lakas at isip. Habang tumatagal, lalo lamang tumitindi ang galit ni Jimmy hanggang sa bigla siyang sumigaw. Papatayin ko na siya, ngayon, at kasunod nito. Isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa telepono at biglang naputol ang linya. Nanigas ang lahat. Sumigaw si Kate at sinugod si Tom. Pinatay mo ang anak natin. Agad siyang inawat ng mga FBI agent. Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ni Tom. Parang binagsakan siya ng langit at lupa. Napaluhod siya at napahagulhol. Isang ama na nawalan ng pag-asa. Samantala, sa kabilang panig, wala nang nagtitiwala sa isa't isa ang grupo ni Jimmy Shaker. Lumalaki ang panganib at isa-isa, nagsisimula silang mag-isip paano ililigtas ang sarili nilang buhay. Pumasok si Maris sa kwarto ni Sean. May dala siyang baril. Mabagal ang kanyang mga hakbang, malamig ang kanyang tingin, iniisip na naman niya na patayin ang bata para tuluyan ng mabura ang lahat ng ebidensya. Nagtungo si Jimmy sa isang malapit na laundromat para mag-isip ng susunod na hakbang. Doon, napansin niyang naghahanda ng tumakas ang kanyang mga kasamahan. Ramdam na rin nila ang panganib. Sa isip ni Jimmy, may nabuo na namang plano. Isang plano para mailigtas ang sarili. Ginamit niya ang kanyang police radio at tumawag sa dispatch center. Pagkatapos, pinuntahan niya ang kanyang mga kasama. Inilabas niya ang kanyang badge. Iaaresto ko kayo, malamig niyang sinabi. Ilang segundo ng katahimikan at bigla, bumagsak ang dalawang kidnapper. Patay! Tahimik na nilapag ni Jimmy ang ginamit na revolver sa gilid. Sa isip niya, perpekto na ang kanyang plano. Pero bigla, tinamaan siya sa balikat. Napaatras siya sa sakit at nang tumingin siya, si Maris. Agad silang nagpalitan ng putok. Sunod-sunod, walang hesitasyon. At sa huli, tinamaan si Maris. Bumagsak. Ngayon, lahat ng kanyang kasamahan, patay na. Sa di kalayuan, nagsimulang umalingaw-ngaw ang mga sirena ng pulisya. Sa huling pagkakataon, tumakbo si Jimmy papunta sa silid kung saan nakakulong si Sean. Sa itsura niya ngayon, parang isang magiting na pulis, na sugatan, pero determinadong magligtas. At doon, dumating ang mga pulis. Hindi nagtagal, dumating ang balitang matagal nang hinihintay ni Tom at Kate. Natagpuan na si Sean. Buhay siya. Agad silang nagtungo sa lugar kung nasaan ang kanilang anak. At nang makita siya, bumuhos ang emosyon. Mahigpit nila siyang niyakap, parang ayaw na nila siyang pakawalan pa. Sa wakas, muli silang nagkasama bilang isang pamilya. Samantala, habang isinasakay si Jimmy Shaker sa ambulansya, lumapit si Tom sa kanya. Salamat, sabi ni Tom. Sa pagliligtas sa anak ko, ngumiti lang si Jimmy. Tahimik, kontrolado. Mabilis na kumalat sa media ang buong pangyayari. Sa mata ng publiko, si Jimmy Shaker ay isang bayani. Pinupuri siya ng kanyang mga kapwa-pulis. Lumabas ang kanyang pangalan sa lahat ng balita. Isang matapang na opisyal na isinugal ang sariling buhay para iligtas ang isang inosenteng bata. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang katotohanang hindi pa alam ng mundo. Samantala, sa bahay ng pamilya Mullen, kahit ligtas na si Sean, dala pa rin niya ang trauma ng kanyang pinagdaanan. Takot siyang maiwang mag-isa, lalo na sa dilim. Madalas siyang magising sa gabi at naghahanap ng kasama. Habang unti-unting bumabangon ang pamilya Mullen,
may isang lihim na nananatiling nakatago, isang lihim na maaaring muling gumulo sa kanilang buhay kapag ito ay tuluyang mabunyag. At dahil siya ang kinikilalang nakahanap kay Sean, dumating si Jimmy Shaker para kunin ang $4 na milyong na reward na ipinangako ni Tom. Walang pagtutol si Tom. Pinatuloy niya si Jimmy sa loob ng kanilang bahay at dinala ito sa kanyang pribadong opisina. Doon, umupo si Tom sa kanyang mesa at nagsimulang magsulat ng tseke. Tahimik na nagtanong si Jimmy, "Bakit hindi mo nalang binayaran ng ransom?" Isang simpleng tanong, pero puno ng kahulugan. Sumagot si Tom, "Hindi ako nagbayad dahil naniniwala ako na ang kidnapper ay walang konsensya." Sandali siyang tumigil. Isang taong walang pakialam sa buhay ng iba. At para sa akin, isa siyang human garbage, basura ng lipunan. Natahimik si Jimmy. Sa kabilang silid, sumilip si Sean. Narinig niya ang boses ni Jimmy at sa isang iglap nanigas ang bata. Sa sobrang takot, napaihi pa siya sa kanyang pantalon. Napansin ito ni Tom sa gilid ng kanyang paningin at doon, may nakita siyang kakaiba. Takot na takot ang kanyang anak. Hindi simpleng takot, kundi takot sa mismong taong nasa harap niya. At doon, unti-unting nag-ugnay ang mga piraso ng palaisipan sa isip ni Tom. Ngunit hindi siya nagpahalata. Tahimik niyang tinapos ang pagsusulat ng tseke at saka iniabot ito kay Jimmy. Pero hindi basta-basta naloloko si Jimmy Shaker. Napansin niya ang bahagyang pag-aalinlangan ni Tom. Sa isang iglap, naglabas siya ng baril. At doon, lumabas ang kanyang totoong kulay. Ngunit sa kabila ng panganib, nanatiling kalmado si Tom. Maayos ang kanyang isip. Kontrolado ang bawat galaw. Sumama siya kay Jimmy patungo sa bangko para kunin ang pera. Si Jimmy, halata sa mukha ang pagiging desperado na makatakas. "Ihanda mo ang private jet mo," utos niya. Tahimik na tumango si Tom. Ngunit ang hindi alam ni Jimmy nang tinawagan ni Tom ay si Agent Hawkins. Pagdating nila sa bangko, sinubukan ni Jimmy na magmukhang normal. Magiliw pa niyang binati ang ilang pulis na naroon. Parang walang nangyayari. Habang inaasikaso ni Tom ang paglilipat ng pera, sinasadya niyang patagalin ang proseso. Bawat segundo, mahalaga. Nang matapos ang transaksyon, lumabas ang dalawa mula sa bangko. At doon, nagsimulang magbago ang lahat. Lumapit ang dalawang pulis na kanina lang ay nakikipagbiruan kay Jimmy. Sa isang iglap, naunawaan ni Jimmy ang nangyayari. Napapalibutan na siya. Wala nang tahimik na paraan para makatakas. Mabilis niyang inilabas ang kanyang baril. Tinamaan ang mga pulis. Bumagsak sila sa gitna ng kalsada. Sumabog ang kaguluhan. Nagsigawan ang mga tao. Nagtakbuhan sa takot. Walang lingon likod. Tumakbo si Jimmy papunta sa trapiko. Desperado. Gustong makalayo. Pero hindi siya hinayaan ni Tom. Sa unang pagkakataon, ang ama ang hahabol sa kriminal. Nagkaroon ng marahas na suntukan sa gitna ng lungsod. Palitan ng suntok, pag-aagawan, walang atrasan. Isa na lamang itong ama laban sa lalaking dumukot sa kanyang anak. Sa gitna ng kaguluhan, nagawa ni Tom na maagaw ang baril ni Jimmy. Sa wakas, hawak na niya ang buhay ng taong nagdulot ng bangungot sa kanilang pamilya. Itinutok niya ang baril. Handa na siyang magpaputok. Pero bago pa niya magawa, dumating ang mga pulis at ang FBI. Ngunit hindi pa rin sumuko si Jimmy. Sa isang iglap, binunot niya ang isa pang baril. At bigla, naunahan siya ni Tom at ni Agent Hawkins. Bumagsak si Jimmy sa malamig na lupa. Wakas ng lahat ng kanyang kasinungalingan. At sa katahimikan na sumunod, isang mabigat na katotohanan ang nanatili. Minsan, ang pinakamapanganib na kriminal ay hindi ang taong nagtatago sa dilim, kundi ang mga taong pinagkakatiwalaan mong magligtas sa iyo. Isang iglap, nawala ang lahat. Isang ama, handang sunugin ang mundo. Masaya ang araw sa park, may batang tumawa sa hangin. Pero sa isang iglap naglaho, parang bangungot na di gigising. May video sa dilim, may tanikala, boses na may takot sa likod ng maskara. Magbayad ka, sabi nila, kung gusto mong makita siyang buhay pa. Pero may bumubulong sa puso ko, hindi perang sagot dito. Hindi ko kayo babayaran, kahit ano pang halagayan. Buhay ng anak ko'y hindi binibili, kahit takot ang kapalit. Ilalagay ko ang presyo sa mga ulo ninyo. Ibalik nyo siya, buhay at buo. Kung hindi kayo
pagkatapos nito.